ago, sabi sa akin ito na kwento ko na ito sa ministry team. 3 weeks ago, tinawagan ako ni Sister Apple. Sabi niya sa akin, Sister Sophie, ikaw ang mag-message sa 3rd week of November. Sabi ko, ako naman, bakit ako? Di marami akong reason. Hindi ako pwede tumayo na matagal sa pulpit. Baka ako matumba. Hindi ako ano naman, memory ko hindi na matalas. Wala akong marami. Si Sister Apple, nakikinig lang siya. So, nung sabi ko, hindi ako nangangako sa iyo. Matatanggapin ko yung invitation niya. Sabi niya, pray about it. Sabi niya, medyo matagal pa naman, 3 weeks. Sabi ko, okay. Back of my mind, sabi ko, 1 week before the third week, tatawagan kita at I will not accept the preaching. So, nung basta hindi ko na siya tinawagan, niya siguro, yes, na-answer ko, tinanggap ko. Tapos, remember yung ating message ni Brother Brother Daniel last week. Sabi ni Daniel, he was preaching about Moses. So, the same thing na ginawa ng Panginoon kay Moses, gagamitin kita para ilabas mo yung mga anak mo from Egypt to the promised land. Ano sagot ni Moses? According to the preaching of Brother Damien, ano sabi niya? Lord, bakit ako? Kung natatandaan niyo. It was also my answer sa kay Sister Evan. Bakit ako? And then, ang sabi ng Panginoon kay Moses, bakit hindi ikaw? Sabi ng Panginoon kay Moses. So, yung salita na yun, sabi ko, Lord, 1 week na lang ako nang magsasalita. So, sabi ng Panginoon sa akin during that time, dumarating ang araw, I have to call Sister Apple para i-turn down. Sabi ng Panginoon sa akin, Sophie, pinagaling kita. Pinagaling kita. Tapos yung sinasabi ko sa iyo, bakit ikaw? And then, ang lakas-lakas ng boses ng Panginoon sa akin, bakit hindi ikaw? Sabi ko, sige Lord. Pero, Lord, first time ko magsasalita. At talagang, tinanong ko yung sa akin ng Panginoon. Pag tinawag ka ng Panginoon at sinabi sa iyo mag-preach ka or do this or do that, gawin mo. Kasi if not, iba ang gagawa niyan. Iba ang katawagin ko para gumawa niyan. And then pag nagawa na ng iba, sasabihin mo, sayang, I lost the opportunity to serve. So, kahit na, kaba, sleepless nights, study, searching, ganyan. Eto ako sa inyo tumatayo and I hope na you will be able to understand my preaching and just focus. Talagang, but I know many were and are praying for me today. So my preaching today is about Esther. Sana karamihan sa inyo, hindi lahat sa inyo, ay alam, nakabasa na ang buhay ni Esther. Ngayon, si Esther, like Joseph, Daniel, and other sa Bible, ay naiiba sa mga taong to. Maybe because si Esther, babae siya. Lahat ng
ng mga pinag-aralan sa Bible, yung mga heroes, mga tao sa Bible na napapag-aralan natin, karamihan sa kanila lalaki. Naisip ko, maybe because babae siya and even si Ruth, no? Babae din sila. So, naiiba to sa naging buhay nila sa ministry ng Panginoon. But despite many challenges, si Esther risked her life for the Jewish people, supported by prayer and fasting. Lahat ng pinagagawa sa kanya ng Panginoon ay alam niya na ang Panginoon ay nasa kanya. So, this exemplifies selfless leadership. Ang mga gagawin ni Esther sa buhay niya sa ministry ay magiging example sa atin para tayo ay maging leader ng ating simbahan. Anyway, na-miss ko yata yung first, because I titled this sermon, Stretch but not Stressed. Stretch, sabi ko, what was being stressed? Kasi alam natin stretch, yung hinahatak ng gano'n. Diba? Anything na pwedeng hatakin, hahatakin mo. Just like this message, stretch, yung ginagawa ni Esther sa kanyang buhay, na ini-stretch niya yung kanyang pasensya, ini-stretch niya yung kanyang buhay, ini-stretch niya yung mga pinagagawa sa kanyang Panginoon. Kahit na stretch, pero hindi siya nai-stress. Hindi siya nag-depress, hindi siya nagre-reklamo, hindi siya sumasagot sa Panginoon. So, back to the next si Esther was stretched, but she maintained her composure and then she took action. Share the next slide, please. So, si Esther, ano na siya, siguro, nag-stretch para yung goma, pag in-stretch mo ganun, pero hindi napapatek, hindi napuputol. That was the attitude of Esther. Pero, even then, hindi siya nagreklamo, kundi yung composure niya, mabait, mahinahon. Ang inisip lang niya is what to do next. Ano ang susunod natin gagawin after ng mga sa kanya ng Panginoon. And then, going to the main message, ito yung servanthood leadership, which is our theme for this month. I have 3 T's here, T's letter 3. Si Esther ay tenacious. What is tenacious? Ito yung tenacious ay somebody who continues to work, to move, and then hindi humihinto. Gawa yung gawa, pero hindi nagre-reklamo, hindi humihinto. That was Esther. Etong ito, Esther was not yet a queen. Wala pa siya sa queen. Hindi pa siya queen. So, anong first Esther? Ano mga challenges ni Esther over the 10 years na ano? Si Esther ay na-exile. Meaning, nagpunta siya doon sa kanilang bansa, pero lumipat siya sa Persia because nagkakagulo sa kanyang bansa. So, they prefer to go to another country. So, doon sila napunta. But, nung tapos na yung gera doon sa bansa nila, pwede na silang bumalik. But she opted not. She opted not to go back to her country. Kasi gusto na nilang manilahan sa Persia. So, ang nangyari, doon na lang sila sa Persia. Sa Persia, nanilahan. And Esther was an orphan. Ulila siya, wala siyang magulang. Murang edad na ulila. Ang pumupok sa kanya ay yung kanyang some version of the Bible sinasabi, si Mordecai ay pinsa niya. But some sinasabi, uncle niya. But anyway, sabihin na lang natin uncle kasi
mas maganda si Mordecai, pamangkin niya, si orphan. So, ang nagbuhay sa kanya, lumaki siya, dahil ulila, walang magulang, nabuhay siya sa pagmamahal ng kanyang uncle. So, hindi sinabi dito na kung nakapag-aral si Esther. But si Esther, talagang batang-bata. Walang muang, walang mali siya sa isip. Tapos, si Esther was kidnapped during her early years. She was kidnapped. Bakit siya na-kidnap? Dahil yung hari, meron siyang reyna, right? Pero hindi niya nagustuhan yung reyna niya, kasalukuyan ang reyna. So, tinanggal ng hari. So, ang sabi ng hari, hanap mo ako ng bagong reyna. Gusto kong bagong reyna. So, ang nangyari, kumalat dun sa buong paligid ng kanilang bayan, yung hari, naghahanap ng reyna. Baka sino gusto pumunta sa inyo. Yung magaganda. So si Esther, kinuha siya para iharap sa hari. Baka magustuhan siya ng hari. So andun siya. Pumila siya doon. So it was considered as rape because it was against her will na pumunta doon dahil na batang-bata pa siya. But she did not complain. Nung hinatak siya, hindi siya hinatak meron. She did not complain. Sumunod lang siya kay Mordecai, who was her guardian. Sige, pumunta ka doon. So, pumunta siya. So, it was rape because it was against her will. No? And then, kidnapped, and then she was raped. Sinabi sa Bible na gabi-gabi, yung mga batang kinukuha ng hari sa kanyang kwarto, sa kanyang palasyo. At tumatabi sa hari, pupunta rin ng gabi. Siyempre, nasa hari yun, papapasukin ka sa kanyang kaharian. At sa umaga, uumiin ka. So, ano yung iniisip mo? She was raped. Also, against her will. But then, dahil utos ni Mordecai, pumapayag siya. Again, Esther was just siguro mga 14, 15 years old. Wala pa siyang 20. And then, eto na, lahat ng mga kandidato para maging reyna, andyan na. Ganyan. Inaalagaan sila sa palasyo. Isang taon sila inalagaan ng mga alalay ng hari. Binilisan, pinakain ng masarap para pag-present sila sa hari ay maganda siya. And then, eto na. Hindi pa siya reyna, no? Hindi magandon. So, eto yung kanyang nangyari sa kanyang So, sa lahat na to, na rape, lumipat na ibang bansa, walang magulang, tapos magkakumpli pa siya sa beauty pageant, baka magustuhan. Paano kung hindi ako magustuhan? Paano kung hindi ako magustuhan ng hari? Ano nangyari sa akin? Tapos magustuhan man ako ng hari, paano bang dumating ang panahon na ayaw na sa akin? So, sa oras na to, si Esther, she could have felt distress, insecure, depressed, stressed, and inferior. Inferior kasi sabi niya, hindi naman ako maganda, batang-bata ako, hindi ako nakapag-aral, baka hindi ako magustuhan ng hari. So, mababang ang loob niya, takot, But then, because she respected yung mentor niya, si Mordecai, sumunod siya. Sa lahat na ito, walang narinig, not even sa Bible na sinabing nag-rebelde, ayaw niya. But then,
she really followed Mordecai. Ito, bago ko siya naging queen. Ano? So, dahil nga sa ating month na to is servanthood, leadership, tingnan natin kung paano next Shelly ang ginawa na Esther as a leader. So, despite challenges, Esther remained mababa, quiet, at composed, walang bahid na galit sa kanyang puso. To those people around her, yung nagalaga sa kanya para maging queen, ang kanyang uncle, and to the king, na nirape siya, and then wala siyang galit. So, second thing is thorough. Thorough means complete. So, anong ginawa ni Esther? Number one, fasting and prayer. She fasted and then she prayed. Kasi ganito ang nangyari dyan, mga kapatid. Narinig ng uncle niya. So ito, this time, nakuha na ang napili. The winner is Esther. So naging queen siya. Hindi lang siya second runner at first runner. Dahil sa kagandahan niya, mabihag niya yung hari. So siya na ngayon ang queen. Dumating ngayon si Mordecai. Dahil narinig ni Mordecai na dahil nga ay Jew siya, Hudyo, no? Wala siya sa bansang Hudyo. Tandaan niyo. Papatayin lahat ng Hudyo. Papatayin. Sabi ni Mordecai sa kanya, Esther, kausapin mo ang hari. Total, nandiyan ka naman sa loob ng palasyo. Ikaw ang pinakamalapit sa dyan sa hari. Kausapin mo ang hari. Dahil papatayin mo na lahat ng Hudyo. Papatayin nila lahat, uubusin nila lahat ang lahi natin. Dahil si Mordecai is also a Jew, was also a Jew. Papatayin niya lahat ng Jew. Walang matitira sa lahi natin. At hindi lang yun. Pati ikaw na Jew, at pati ako na Hudyo, kasama tayo doon sa gagawin sa lahat ng Jew. So sabi ni Mordecai, ikaw ang pinakamabuting tao kahit pinakamalapit na pwedeng mag-beg, magmakaawa sa hari, napapatayin tayo to stop yung pagpatay sa atin. Okay, si Esther, inig lang. Sabi niya, sige, sabihin mo sa mga Hudyo dyan sa labas dyan, at sa Hudyo dito sa loob ng palasyo, tatawagin ko na sila. Mag-fasting at mag-pray. Siguro sabi ni Mordecai, grabe naman Esther, wala na tayong panahon, papatay na tayong lahat. Mananalangin ka ba, mapapasting ka ba, and for 3 days. Makapatay na tayo, mananalangin ka pa. But Esther, hindi niya inisip yung ganon. Kailangan, first things first. Ano ba ang ginagawa natin pagka tayo natataranta, hindi natin makonsulta ang Panginoon, hindi tayo makasunod sa sasabihin ng Panginoon. Pero si Esther was calm, composed, wala lang. And then, mag-pray. And then, yung merong sinabi dito na, kung marinig nyo, Esther chapter 4 verse 16, sabi ni Esther, go gather together all the Jews who are in Susa yung kanilang lugar, and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When it is done, I will go to the king, even though it is against the law. If I perish, I perish. Sabi ni Esther, pupunta ako sa hari pagkatapos lahat ng ito. Patay na akong patay. So, ibibigay niya yung buhay niya sa mga kababayan niya. Kasi pagkatapos ng 3 days, hindi siya pwedeng pumasok agad sa hari. Dahil, number 2, she was risking her life. Kasi, kung hindi ka patawag ng hari,
pray na ka, papatay ka ng nila. No? So, ang nangyari, yung fasting and prayer niya was God's favor. Binigyan siya ng katalinuhan ng Panginoon to fast and pray. Na hindi siya dali-daling, yung matakot, kahit na lang anong maisip niya para makatulong lang. No. He consulted God. Consulted God first. Lord, ano bang gagawin ko? 3 araw, 3 gabi kami. Show us what to do. Teach me what to say. So yun nga, ang nangyari, ganon. So ang nangyari, after 3 days and 3 nights, pumasok si Esther doon sa kaharian ng hari. Hindi nagulat yung hari. O, bakit ka dito? Hindi kita pinagkatawa. Hindi. Natuwa pa yung hari. God's favor. God's favor. Bakit ka nandito? So, ibinigay ng hari, imbis na magalit, yung kanyang scepter. Yung scepter sa katama. Yung hawak-hawak ng hatray na hari. Ibinigay pa sa kanya. Meaning to say, natuwa ang hari sa kanya. Natuwa ang hari sa kanya. So, God's favor ulit, ano? Tapos sabi ng hari, Esther, ano kailangan mo? Bakit ka nandito? Sabi ni Esther. Sabi ko ng hari, ano gusto mo? Bibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Sa'yo na. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. So, madali nakaisip si Esther because she knows that God is with her. With her. Nasa kanyang Panginoon. Sumusunod siya sa utos ng Panginoon. Hindi siya natatakot, ha? Hindi siya natatakot. Kasi pumasok siya doon biglang. So, naisip niya, ay, mag-organize ako ng party. Number 3. Mag-organize ako ng party. Sabi niya, hari, mag-organize po ako ng party. Sama ko, kayo palang kumbinado ko at saka si Hana. Haman. Si Haman, yan yung kanyang assistant ng hari. Tapos, sabi ng hari, o sige. Sabi ng hari. So siguro si Mordecai, ang tagal naman ito si Esther, nakausapin ng hari, matatapos na yung papatayin na tayo. And then, nung pumunta yung hari sa party, sabi ni Esther, ay, King, bukas na lang po. Magpa-party ulit ako, bukas na lang po tayo mag-party. Isang araw na naman ang namala. So, doon sa second party na yun, nireveal na ni Esther na siya isang Hudyo. Na kung papatay ng hari ang Hudyo, kasama na siya. So, tayo, mga anak ng Diyos, tayo ay na pupunta sa situation kung anong gagawin natin, turn left, turn right, kung anong gagawin natin. Did we ask God to give us, to answer our prayers to what else that we are going to do? Karukan ng ginawa ni Esther, that we allow God for His timing and allowing God to move on what we want. Nag-aantay pa tayo na sagot, hindi yung gusto natin na masusunod, kundi yung gusto ng Panginoon. Second is thoughtful. Esther was wise in planning and execution o kung anong gagawin nila. Lahat yun si Esther ang gumawa. Walang tumulong sa kanya kundi ang Panginoon. So pag sinabi ni Esther at hindi nagustuhan ng hari, maaaring i-reverse ng hari yung kanyang mga requests. Kasi nasabi na nila kung anong gusto nila. Nasabi ni Esther sa hari, papatayin po kami. So nagalit ang hari. Sino nag-utos na papatayin kayo? Si Haman, yung kanyang assistant. So nagalit yung hari. So nabigay, sabi ni Esther, naku, baka
magbago isip ng hari, hindi na patay si Haman. Ano nang mangyayari sa amin? At ang sabi ni hari, sige, gumawa kayo ng decree, utos, igaganon ko yung singsing ko doon sa utos na yun, ibibigay ko sa inyo yung scepter ko, at susundin ko kung anong gusto nyo. Gusto ng mga nila, gusto nila, hindi sila patayin. Gusto nila na i-reverse ng hari yung kanyang inutos kay Haman na huwag matuloy ang kanilang iniisip. So, ano nangyari? Because God's favor na naman, sabi ng hari, okay, lahat ng gusto niya bibigay ko, hindi na kayo papatayin. Hindi na kayo papatayin. Ang ginawa pa ng hari, gusto niyo, lusubin niyo dito lahat ng kaaway ninyo. Yung mga gusto pumatay sa inyo, patayin niyo na rin. Sabi ng hari. So, nakita niyo yung kamay ng Panginoon na dahil sa willingness ni Esther na sumunod, maging mahinahon, gumawa ng quick thinking, pero quick thinking na hindi kagad-kagad, ang resulta, hindi pinatay ng mga Hudyo. Ang ginawa pa, patayin ng mga kaaway niyo. And that is yung sinasabing Purim. Purim is the celebration ng mga Hudyo dahil sa hindi pagpatay sa mga Hudyo. Nagse-celebrate sila dahil hindi natutuloy yung pagpatay sa mga Hudyo. So, lahat ng ginawa ni Esther was all God's favor. No? So, sa atin din, if you are granted the favor to decide on critical actions, as Esther and Mordecai did, no? Excellent character, integrity, malinis na puso, papakalami tayo sa Panginoon. Pagkatapos, pagmamahal, yung pagmamahal ni Esther sa mga Hudyo, ginamit niya yung kanyang selflessness. Inalis niya yung kanyang galit, no? Para lang maligtas niya ang mga Hudyo. Imagine, sa Bible nakalagay, naligtas ni Esther 750,000 na Hudyo dahil doon sa paglusog nila sa mga kaaway. Naligtas niya 750 because of God's favor sa buhay ni Esther. Ngayon, sa atin, who can be like Esther among us? No? Si Esther consistent. When you say consistent, hindi nang babago isip. Hindi, oo, ngayon mamaya konti, hindi, ngayon hindi. Ang consistent niya iisip nung kanyang hindi siya nagkaroon ng hatred mula nung siya bata, ni-rape, kinulong, subalit naging reyna. Hindi niya inisip yun. Kasi kung inisip niya yun, dahil baka namatay yung kanyang mga kababayan. Or, yung sinabi ko kanina, baka ibigay ng Panginoon sa ibang tao, yung inuutos niyo yung gusto ng Panginoon, sayang, sasabihin ni Esther, hindi ko ginawa, sana ako na lang nagkaroon ng sa puso ng mga taong ito. But she was humble, hindi siya mayabang na, niligtas ko kayo, pinigay sa akin, ako rin na. No. Yung humility ni Esther, nandun pa rin, kahit reyna siya, hindi siya ganun, ganito, lahat ng Hudyo, yung po sa akin. No. Nagpakumbaba siya, and yung kanyang puso was right with God. Kaya lahat ng favor na hiningi niya sa Panginoon, hiningi niya sa hari, walang tinanggihan, lahat binigay sa kanya. No? Tapos, he was consistent in following mentors. Sumusunod siya sa lahat ng sabihin ni Mordecai sa kanyang uncle. Punta ka dito, mag-ayos ka, haharap ka sa hari, ganito gagawin mo, punta ka sa hari, mag-usap ka, without complaint. Sinunod niya yung hari. Kahit anong
Pinagtasan niya. Sinunod niya yung hari. Yes po, yes po. Yes po, hindi niya sinabi, pag makutusan, rin ako, angkel na kita. Diyan kasi tumabi ka dyan. Ikaw maututukan ang gagawin ko. No! Sumunod pa rin siya, kahit try na siya. And then, Esther was consistent in her goals and commitment. Ang goal niya ay iligtas yung kanyang mga kababayan. Nag-commit siya kay Mordecai, yes, kakausapin ko ang hari. Patayin na kung patay. You know, sasabihin sa'yo, Bing, punta ka nga kay Duterte. Sabihin mo kay Duterte, ito gawin niya, gano'n. Patayin niya na ako kung papatayin niya ako. Mali yung ginagawa niya. Siya sabi niya, willing ako mamatay. Dahil mahal ko ang aking mga kababayan. So sabi niya kay Mordecai, hindi ako natatakot, patay kung patay. So, gano'n niya, ganyang selflessness ibinigay niya. And then, consistent in allowing God to move. Dito sa book of Esther, nung binasa ko to, wala akong nakitang word na Panginoon. God. Walang God. Kahit isa-isa nga, one chapter hanggang 9 chapters yata ito. Makikita niyo walang Diyos, hindi ka mukha nung sa Exodus kay Moses. God spoke to Moses, may God, hindi si Jericho. Natatandaan yung first message natin kay Sister Apple, si Jericho, there's God. Pero ito, there was no word of God. Walang Panginoon. But, naramdaman lang ni Esther na siya ang pinukutusan ng Panginoon to do his plano. Because may submissive na puso si Esther. Kanyang oras, kanyang she prayed para magkahit siya ng Panginoon. So, kahit walang God, alam natin na may Diyos, di ba? And so, God is working behind the scene. Ang Panginoon gumagawa ang hindi nyo din alam. So, ang Panginoon, malalaman na lang natin na ay may Diyos kasi naramdaman ko kamukha ng ginawa sa akin na namusap sa akin ng Panginoon. Kung hindi ikaw, sino? Nararamdaman mo talaga Ang lakas ng voice of God nung kinakausap mo kanya. Sophie, kung sino? Bakit hindi ikaw? Pinagaling kita pagkatapos, ayaw mo akong sundin. So, nandun ang Panginoon kahit hindi mo alam. But because of our prayers, our obedience to God, God is with us. Kahit hindi walang God dun sa Bible na At si Esther, ginagamit niya inisip niya mabuti yung kanyang gagawin. Hindi siya yung urong-sulong. Fasting, prayer, hindi siya nagmakahawa sa hari. Kinausap niya, but she did not beg. Hindi. Because all of these things were God's favor sa buhay ni Esther. So, tayo, nilalagay din tayo sa sitwasyon na kamukha ni Esther. Maraming pagsubok. Unang ganito lang yung Roma. Maraming pagsubok. Walang pera. May saktan na. Walang pagkain. So, yung mga pagsubok, yung parang Roma, humahatak sa atin gano'n. Pero hindi na puputol. Hindi na. Kasi alam mo, Roma, di ba, isang ganun mo lang, wala na. Useless. Pero si Esther, stretch but not stress. Hindi, minsan magagalit pa tayo sa Panginoon, bakit hindi tayo sinasagot? Lord, nakita mo, wala kami sasain. Nagpe-pray naman ako gabi-gabi. Nai-stress ka na. Nai-stress ka na, wala kang pamasahe, ibigay sa anak mo, nag-aaral. Stress ka na. So, gayahin natin ang buhay ni Esther.
she was calm, she was composed, at yung buhay ni Esther, marami din siya pinagdaan ng challenges. Bata pa lang siya. Nagdadalaga pa lang siya. Ni-rape, kinidnap, ulila, walang matawag na family, na magpe-pray sa kanya. Yung uncle lang niya, mabuti yung uncle niya was also a Christian. So hindi siya pinabayaan. So yun ang kanyang mentor. Yun ang kanyang sama-sama. So, hamon ko sa inyo, kung saan kayo dalhin ng Panginoon, hindi natin, kung kanya Esther, kung saan siya dinala ng Panginoon, always remember, hindi tayo iniiwan ng Panginoon, just like Esther. Mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa, at, kung tinatawag tayo ng Panginoon to serve, mag-serve tayo kasi baka dumating ang araw na gusto mo mag-serve pero hindi ka na makatayo sa kama mo kasi may sakit ka na. Useless. What for? Ano gagawin mo kung may sakit ka na? Sabihin mo, Lord, patawarin mo, hindi ako nakapag-serve sa'yo. After 5 minutes, protected mo. Yan ang sabi sa akin ng Panginoon. Bakit ikaw? Patawarin mo ako kasi kung hindi ko ginawa yun at binigay mo sa iba, sayang yung opportunity ko na sana ako yung gumawa, di ba? Ako sana yung nakapaglingkod sa iyo, napunta tuloy sa iba. Yun ang na-bless tuloy, hindi ikaw. So, yun lang po ang masishare ko tungkol. Kahit na tayo stretch hindi, pero hindi tayo nai-stress. Salamat sa Panginoon. Thank you.